All right. So welcome back sa ating panibagong session, which is itong session na to ay a little bit of webinar, and at the same time magkakaroon tayo ng kaunting mentoring portion sa program natin na ito. Okay, so of course, ang topic natin for tonight is the top 5 reasons to get certified in data analytics. So actually, itong training natin, itong webinar natin na to ay it's supposed to be para lang sa ating data analyst bootcamp participant, no? Data analyst specialist bootcamp. But we have decided na i-air ito sa public para naman kahit papaano ay magkaroon ng idea yung data community natin, yung mga aspirant natin, yung mga aspiring data analyst natin na okay, ano ba yung kahalagahan ng certification at para na rin ma-correct natin yung ibig sabihin sa pagitan ng between certification and certificate of completion. Kasi maraming nalilito dyan sa bagay na yan. So that is one of the purpose why we live this in public, no? To give educational informations about what is the difference of the two. Kasi ang akala ng iba, no, pag nakatanggap sila ng certificate of completion, ay yan na yung certification. 'Di ba? Mamaya malalaman natin ano yung pinagkaiba ng dalawang bagay na 'yan at okay, ano yung mga dahilan kung bakit natin kinakailangan magpa-certified. Kinakailangan ba natin magpa-certified? Of course, some professional sasabihin nila, hindi mo kinakailangan magpa-certified. Ang kinakailangan mo ay experience. Well, tama nga naman, pero mamaya i-debunk natin kung kailan tayo magpapa-certified at kailan hindi na kailangan. So bago tayo magpatuloy, I think that we have to say something, shout out dito sa ating mga listener natin at sa audience natin dito sa Facebook Live. So kaway-kaway na lang, no? I think that a little bit ulit once again a delay of the broadcast here in Facebook, but syempre tingnan ko na lang siguro dito sa live natin, no? So para makita natin. Meron ba magko-comment? Comment naman kayo, no? Comment naman kayo. Okay? If you are want to know about certification, if you want to know about certification, comment C. Yan, comment C. All right? Yan. Para clear tayong lahat, no? Para clear tayong lahat sa magiging direction na to. If you want to know more about certification, comment C. So hello po. So shout out kay Joan Medina. Ayan, ang kauna-unahang nag-comment at dahil diyan baka meron kaming surprise gift para sa iyo mamaya. Okay, no? Pero sige, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay, sisimulan na natin yung ating talakayan for tonight. Okay? And of course, syempre para sa kaalaman ng karamihan, kaunting ano lang tayo, no? Kaunting disclaimer lang dito para at least aware tayo sa mga bagay-bagay, no? So number one, itong training na to ay libre para sa lahat. Okay, that is a mentoring program, a guidance, what is certification, no? Ano ba yung pinagkaiba between certificate of completion and certification? Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? Tapos syempre, bakit natin kinakailangan magpa-certified, no? At anong klaseng certification ang kukunin natin maybe hindi nakasama sa live session natin kasi puputulin natin ito mamaya. And of course, dahil libre to, anong catch para sa atin? Okay, we only have a 30 days replace nito, no? So the moment na maglaho na siya ng parang bula dito sa Meta, ay hindi na po natin siya ma-access magpakailanman kasi maglalayo na po talaga siya, no? Tapos syempre, hindi tulad ng nakagawian natin sa DSA na talagang nagbibigay tayo ng certificate of completion, no? Or attendance or whatsoever dahil webinar type po ito, I think that hindi natin kinakailangan, no? Pero sa tingin ninyo guys, okay, sa tingin ninyo, gusto nyo bang magkaroon ng certificate of completion? Okay, or certificate of attendance man lang, okay, upon attending in this webinar. What do you think? Okay? Let me know in the public. Pero dito sa loob, I think dito sa loob ng, when I say dito sa loob, is yung mga learners ng data analytics or data analyst specialist bootcamp, hindi kinakailangan. Kasi I will give you a 100% free certification at yun ang kinakailangan natin. Okay? So sa mga gustong magkaroon ng certificate of attendance once again, so okay, sa mga gustong magkaroon, comment COA, Certificate of Attendance. Okay?
So titingnan natin based doon sa number of viewers natin at doon sa nag-response para sa atin. So the more na meron tayong nag-response na COA ay bibigyan po natin ng certificate of attendance at mamaya ay ipopost natin yung link kung saan kayo pwedeng mag-post noon. Okay, saan kayo pwedeng mag-register. Okay, kasi officially sabi nga natin is hindi kinakailangan or wala. Pero I think that okay, for the effort para sa atin at meron kayong patunay na nag-attend kayo, ay bibigyan namin kayo ng certificate of attendance. Tapos syempre, yung mag-a-attend or yung mabibigyan ng certificate of attendance ay bibigyan natin ng kaukulang gift. Okay? Anong gusto nyong gift? You want a one winner of pang Starbucks? You want that? Okay? I'm not gonna misspell your name, promise. Okay? So magkano ba yung pinakamahal na inumin sa Starbucks natin? Okay? Americano, kung magkano pinakamahal na presyo ng Americano natin, and I think that yung isa pang in order no ni JC ba yon? JC or GP. Okay, yung isa pang in order niya, whatever it is, kung magkano yon, okay, isang Americano, we gotta search about that. Whatever the price of it, okay, yung magsa-sign up dito sa ating webinar na to for COA to receive certificate of attendance ay bibigyan natin ng cash pambili ng Americano, coffee Americano, and we will gonna make sure na sa certificate of attendance nyo, hindi po kami magkakamali ng pangalan. Whatever you put in the registration name, okay, yan po ang ibibigay namin. Okay, yung laptop pala, no? Okay, by the way, hindi kaya ng laptop sa ngayon because we're struggling sa pagbibigay ng laptop. Pero sige, kung naghanap kayo ng laptop, I think that you have to attend with our yung para sa ating freelancing. At bukas na, no? Kung hindi nagkakamali, bukas na yung ating freelancing at doon tayo mamimigay ng laptop. Okay, but for now, Ice Americano, yung pinakamalaki, that is your price plus yung binili pa na I think that parang tinapay yata whatsoever. We will gonna search on that and okay, sige, partida. Hindi lang isa ang mawawalan ng loyal customer. If Starbucks lost a one loyal customer, I'm gonna make sure na magkakaroon si Starbucks ng dalawang customer after this because one of the two of the participants will receive that kind of reward. Gusto niyo ba yon? Kaya tayo nababan dito sa ating Facebook, no? So a little bit of bad news because until now ay still suspended pa rin yung ating Data Analytics Philippines page natin. No, sad to say kasi ang pinaka-purpose talaga natin ng page natin na yon ay makapagbigay ng makapagbigay ng certificate of completion, makapagbigay ng free trainings, and we never ask money from the public. And sa katunayan, kami pa namimigay, di ba? So siguro I think that if you look at it, no, try ko lang dito, at least hopefully accessible, no? Hopefully accessible. No, Data Analytics Philippines, no? Hindi nga siya ma-access dito, no? But yun nga, sad to say, sa ngayon ay naka-suspended pa rin. But our team, the entire DSA team is working around with it. Nakikusap kami sa Meta na baka naman ibalik para maituloy natin yung mga free trainings natin doon. Kaya kung mapapansin nyo, no, dito muna tayo nagla-live sa ating Facebook natin na to. Yeah, of course. Tapos yun nga, no, para kasing kahinahinala nga naman talaga na sino nga ba talagang organization ang magbibigay na ng free trainings, di ba? Maraming free trainings, marami, no? Magbibigay ng certificate, walang sisingilin kahit magkano sa public. At the same time ay magbibigay pa ng mga pa-premyo like for example pa GCash, okay, pa Starbucks, okay, and today Starbucks will gain another 2 customer, no, okay? And of course, ano pa ba? May pa-laptop pa nga, no, because tomorrow we will have a event na pa-laptop. Sino nga ba talagang mag-aakala yung ganong klaseng institution ay mamimigay ng ganon, di ba? Wala. Okay, so yeah, pero of course, wala tayong magagawa but to adhere the community standards. Kaya kahit paano ay iniiwasan natin ngayon ang pagla-live ng ganito. But at the moment, sige, no? Abang-abang lang kayo because later on, we will provide the certificate of attendance, no? Basta mag-sign up lang po kayo. So maliban doon, I'm gonna give you a gift also. So abang-abang lang ha, abang-abang lang. So there you go. I think that we are good in the announcement at marami
ang may gusto na makakuha ng certificate of attendance for getting certified. Kaya without further ado, okay, without further ado, sisimulan natin itong ating talakayan. Okay, so there you go. We have a presentation here. Okay, we have a presentation here. Tapos syempre, I think that check ko muna siguro sa kabilang screen, no? Check ko muna sa kabilang screen. Okay, this na parang para makita ko yung pa-live natin, no? Kasi pag sa cellphone medyo delay ng konti. Okay? Pero pag I think that dito sa live natin, I think that kahit pa paano mas okay, no? Okay, sige. So comment lang kayo, no? Ayan. And of course, this is a mentoring program that is not top 10. Okay? O supposed to be top 10 pero iksian lang natin yung topic natin. I-compress natin sa top 5 reason kung bakit natin kinakailangan magpa-certified as a data analyst. Okay? But before we continue, meron tayong katanungan dito. Okay? Sino dito yung mga career shifter? Okay? Kasi yung may mga experience na sa data analytics, might as well medyo hindi nyo na kinakailangan kumuha ng certification, no? Kumbaga additional yung para sa atin. Pero sa mga career shifter, ayun, doon yun ang titingnan natin, no? Sino dito yung mga career shifter? Comment CS. Comment CS. Okay? Okay, sakto din yung tanong ko. Ayan, career shifter, marami dito. Okay, maraming mga career shifter. Okay, don't worry. Sa mga nasa looban, yung mga estudyante natin, yung mga learners natin sa data analytics specialist, no, ay meron kayong 100% na libreng certification by your choice. Mamimili kayo mamaya after ng live natin dito. Okay, nakita ko dito maraming mga may CS, no? Okay. Sa mga career shifter, nag-try na ba kayong mag-apply ng bilang isang data analyst but ang nangyayari, laging rejected? 'Di ba? Have you encountered that? Alam niyo yung minsan hindi pa man binabasa yung resume natin, pakiramdam natin ay nakakatanggap tayo ng mga emails na sinasabi, I'm sorry that we have to move on the next applicant. Masakit para sa atin yon. At ano ba yung possible reason kung bakit hindi tayo matanggap-tanggap bagamat meron naman tayo talagang skills as a data analyst? Well, probably actually maraming reason kung bakit automatic rejected tayo. Ang isa sa mga reason dyan, sasabihin ko na, no, maybe your CV, your resume is not a ATS friendly. When we say ATS is applicant tracking system, no? Like that, no? I'm sure like that, no? Applicant tracking system, ATS, no? Na kung saan na hindi pa man binu-view personally or manually nung hiring manager o ng HR o ng headhunter yung resume mo, automatic nire-reject yan ng system. So yan yung possible reason para sa atin. Okay, pangalawa, kung nakalusot man sa ATS natin, maybe the lacking of experience. Isa yun sa mga number one reason, no, kung bakit hindi ka nagpo-proceed doon sa interview because you don't have experience. And syempre, isa rin sa mga reason, maybe some of the company required a certification. At meron talaga mga company na nagre-required na you should be a certified or certified is an advantage. Have you heard that yung is an advantage? Kung kunwari, experience is an advantage. Okay? Certification is an advantage. So meaning to say, kung meron kang isang bagay na wala sa iba, that will be your advantage. Okay? So maybe that is the reason why kung bakit hindi ka natatanggap. Pero syempre, yung ATS na yon, maybe pag-usapan natin later. We will have a webinar for that, especially para sa ating lahat, kung paano gagawa ng isang ATS-friendly CV na kung saan palulusutin natin yan doon sa system. Kung mag-screening pa lang, pipenetrate natin na hanggang sa makarating doon sa manual viewing. So we will gonna have a training or webinar for that. You know, how to create a CV, no, or ATS-friendly CV. Then the second webinar that we are trying to deliver very soon is yung kung paano tayo magkakaroon ng experience, how to get experience in data analytics without landing a job. Pero pag-uusapan natin later on kasi hindi natin sakop yan dito. Kumbaga, ang purpose natin dito is get certified. That is the main point kung bakit meron tayong webinar na ganito. Okay? So, eto na yun. Nagtanong-tanong kami o nangalap kami ng mga impormasyon about the real world struggle in today's job market.
Okay? So number one, difficulty standing out in a competitive job market. Kahit sabihin natin na marami pa rin ang hinahanap na data analyst sa malapit na hinaharap. According to TESDA, was aired in GMA7 that tinatayang nasa 500 data analyst ang kinakailangan sa malapit na hinaharap. Okay? In the next 5 years, ganun karami, di ba? At kahit nga sabihin natin na bigyan natin lang lahat ng trabaho yung mga interested sa data analyst, okay? Kulang pa rin yung supplies natin, no? This is the reality, pero bakit kunti pa lang yung nakakadala ng job as a data analyst? Maybe because kulang tayo sa skills, kulang tayo sa experience, we don't have certification, okay, we don't have portfolio, something like that. So ngayon, ang gagawin natin is palalakasin natin yung brand name natin, yung portfolio natin para pag nag-apply tayo, is not something, boom, okay itong tao na to. And something na pwede nating magawa dyan is palakasin natin yung branding natin, okay, yung pangalan natin through certification, no? Hindi certificate of completion. Okay, number two reason is unclear career path or progression in the data field. Alam mo yung medyo ano ka lang, no? Parang 50-50, no? Saan pa talaga papunta? Should I go to data analytics? Should I go to data engineering? Should I go to data science? Which career should I pursue? Di ba? Should I go to business analyst? Should I go to Power BI developer? Medyo unclear yung path natin. And since unclear yung path natin, maybe nagkakaroon ng delay doon sa progress natin. Di ba? Kasi ang dami mong inaaral, wala kang clear path na wala kang clear path na papupuntahan, that's why nadi-delay. That is a possible reason. Tapos syempre, ito talaga yung isa sa pinaka reason natin, no? Lack of formal proof of skills despite of experience. Bagamat magaling ka na bilang isang data analyst, no? Kasi kaya mong gawin yung mga bagay-bagay, hindi mo na ipapakita yung pruweba kung ano yung kaya mong gawin. And something that kung gusto mong ipakita yung skills mo sa data analyst, two things ang pwede mong ipakita. Number one is your portfolio, and number two is yung certification na meron ka ngayon. Alright? And of course, syempre, low confidence in technical interviews or freelancing pitching. No, alam mo yung pagdating sa interview, hindi mo masagot kasi parang nakakaranas ka ng tinatawag natin ng imposter syndrome. Na sa totoong buhay, magaling ka naman talaga, but nung nagpipitch ka na para sa interview, sinasabi mo na kung gaano ka kagaling, parang doon ka nangangatal. Doon ka nag-struggle kasi hindi mo masabi kung gaano ka talaga kagaling. Okay, yun yung mga possible reason natin. And of course, there's a lot of reason for that. So today, ang susolusyonan natin is papaano natin palalakasin yung portfolio natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng certification. Ika nga, no? Okay, ayun, sabi dito, no, nabablanko sa interview. Believe me or not, kapag meron kang certification, magkakaroon ka ng confidence to answer all of that kasi yung certification kasi is standardized yun. So mamaya, tingnan natin, no? Okay, so here is my story about certification. So, nakwento ko naman na sa inyo or like ko naman sinasabi that I was out of school youth. Okay, and I'm a career shifter. Being a IT instructor, naglipat tayo sa tech. Okay, my first job was a software tester. Yan yung pinaka-first job ko. Then after that, na-promote tayo bilang isang data specialist. Okay, data specialist. So, ang trabaho ko noon is more on back-end. Okay, SQL, edit ng back-end, and yan ang trabaho ko dati, di ba? Then, I went to Saudi Arabia for around 10 years. So, trabaho ko sa Saudi Arabia ng around 10 years. And dyan, talaga yung pinaka-trabaho ko more on data talaga. More on data. Okay, but during that time, I don't have any certification from the Microsoft. Okay, I don't have any certification from Microsoft. The only certification that I have when I jump into the real world job, okay, is number one, syempre dahil under test na tayo, is I do have a anong certification test na? Alalahanin ko lang kasi sobrang tagal na, no? 20 years ago na yun, no? Certified trainer tayo, no? Certified trainer tayo sa TESDA. Okay? And the other certification that I have is I am a certified assessor ng TESDA. So meaning to say, meron akong karapatan magturo under TESDA and meron akong karapatan mag-assist ng mga kukuha ng NC level 2, 3, hanggang 2 actually, no? Yung national certificate na ibinibigay ng TESDA. And my story behind of that, nung nag-a-apply ako ng trabaho sa Pilipinas, because I am a certified trainer and assessor,
sobrang dali na lang para sa akin ang makahanap ng trabaho because some school need a instructor na dapat certified ka ng TESDA. Okay? Kasi ginagamit yan for accreditation. So in short, being a certified TESDA trainer or assessor is sobrang dali para sa akin makapaglan ng job. So yung interview ko is for formality because kinakailangan nila ng credential ko para ma-approvean yung mga courses na ino-offer nila. That is a power of certification. Believe it or not, sobrang ganda kapag meron kang certification. If you are certified, sobrang ganda yan. Take for another example in this one, no? Sa mga company, di ba, pag pinipirmahan yung book ng company, dapat pirmado yan ng certified public accountant. So kung isa kang accountant pero hindi ka CPA, pwede kang gumawa ng accounting job, balance sheet, ledger, income statement, name it. Pwede mong gawin lahat ng bagay na yan. But the only one na pwedeng pumirma dyan sa financial statement ng isang company, walang iba kundi certified public accountant. So meaning to say, iba yung power kapag certified ka. Okay? That is two different story based on my personal experience kung paano sobrang naging dali yung paghahanap ng trabaho because I have a certification, because I am certified. And the other example is, okay, sino dapat ang may karapatan pumirma? Yung accountant or yung CPA? Of course, yung CPA or yung certified public accountant, right? That, no? So way back, balik tayo dito. Because that certification is labas dito sa analytics. Pang test na yun, di ba? Okay? When I get here at UK, no? To be honest, nahirapan talaga akong maghanap ng trabaho. To be honest, nahirapan akong maghanap ng trabaho. There's a lot of also of rejection, katulad ng nararanasan nyo. Kaya itong part na to, yung rejected, naranasan ko din yan. Ang dami kong in-applyan, pero lahat sila rejected for the possible two reason maybe. No? Kasi ni-revise ko na yung CV ko, I make it ATS-friendly CV. Okay, nag-tailor fit na ako ng CVs ko na dapat yung nilalaman ng CVs ko is pasok yung keyword doon sa inarap job description. I did. Okay, lahat ng mga possible tweak, ginawa ko na. Okay, and the two reason kung bakit hindi ako natatanggap, because number one is experience. Okay? Siguro, nung kausap ko yung mentor ko, sabi ng mentor ko, no, baka naman kasi inaakala nila nasa Saudi ka because your experience in Saudi for the past 10 years. Or maybe, nag-aalangan sila sa iyo kung kaya mong makapagsabayan sa culture ng UK because Middle East in UK is a different culture. Baka yun ang possible reason, di ba? So, ang ginawa ko that time is pumunta ako sa internship program. So, I attended a unpaid internship program sa isang fintech company dito sa UK. Imagine that. I attended for that. Okay, nagtrabaho ako ng libre for 2 months. Actually, tuloy-tuloy sana yung kaso lang in the 3rd month kasi nakaharap na ako ng trabaho. So, I decided to leave on my internship. Diba? So, nag-intern ako. Nung nilagay ko sa CV ko, okay, na meron akong experience dito sa UK and currently I'm working in a fintech company, okay, doon may tumawag na dalawa. Imagine that, may tumawag na dalawa and yung isang tumawag, nag-proceed ako sa interview at na-hired na ako sa trabaho ko na yun and of course, yun yung current company ko ngayon. No? Yun. And the second one, yung tumawag sa akin na I have an interview, I declined na because sabi ko kasi natanggap na ako doon sa trabaho na meron ako. So imagine that because of experience, because of my internship experience kahit unpaid yun, nagkaroon ng edge na matanggap ako sa trabaho because I have experience here in a UK base. Like that, no? At eto ngayon yung twist niyan. Habang nagtatrabaho ako bilang isang data admin, okay? Kasi actually hindi ako nakapasa, no? Nakwento ko naman yan sa mga previous webinar ko, no? Hindi ako nakapasa bilang isang data analyst sa current company ko. I am promoted now, full-fledged data analyst, pero I started yung isa sa pinakamababang position, which is yung data administrator. Okay? Because of the experience that I have. Okay? So habang nasa data administrator job ako, what I did is that gumawa ng mga dashboard. Okay? I started with Microsoft Excel. I make that Excel into become a Power Excel, Power Query, Doc, something like that. Nirevise ko yung mga dati existing system ng company ko. And of course, I started to offer, I can do Power BI,
because that time also I started also the Power BI. No, kasi nag-start lang ako ng Power BI 3 years ago nung nandito ako sa UK, nung natuklasan ko na Power BI ang hinahanap dito, hindi lang Excel. So okay, I volunteer, gumawa ko ng a couple of projects hanggang sa naging a dozen of projects, and finally, na-notice nila na marunong ako sa Power BI and I can do the data analysis job, and I got promoted. Okay? At eto, sinabay ko habang gumagawa ako ng portfolio ng Power BI, nagpa-certified ako bilang isang Power BI Data Analyst Associate, TL300. Then, I try na mag-apply once again. Kumbaga, I want to compare lang. Before, I have a no experience at UK at all. No certification experience. Then, there you go. Walang tumatawag. Then, I applied once again na merong experience dito sa UK, kahit internship yan. Okay, go ahead. Nakadalawang tawag tayo. When I apply once again, same platform, same CV, but I highlight that I am a certified. Oh my God, ang daming tumatawag sa akin. Ang daming tumatawag sa akin, and they're offering something like this. So gusto mo bang ganito? Yun nga lang, hindi ko tinanggap kasi that time is nagbi-build pa rin ako ng career dito sa UK. So hanggang sa dumating tayo sa point na hindi na ako tumatanggap ng trabaho sa iba kasi I am happy with my consulting here at UK, at the same time serving people under DSA. But the point here is that the moment na maging certified ako, naging angat yung credentials ko sa iba. 'Di ba? Naging angat yung credential ko sa iba because of the fact that okay, I am now certified. Ganun siya ka-smooth, ganun siya kagaling. Okay? But sabi ko nga, kung titingnan natin, kinakailangan mo ba ng certification, or do you need to be get certified? If you have experience, the answer is maybe it is optional. Because as you can see, na-hired naman ako bilang isang, 'di ba? Na-hired naman ako sa trabaho kahit wala akong certification. But the thing is, nagkaroon lang ng more opportunity when I get certified. At dahil dyan, binus natin yung certifications natin dito with that. Okay? So, ito po yun. No? Ngayon, pag-usapan natin, ito yun. No? Ano ang pinagkaiba ng certificate at saka ng certification? Kasi pag sinabi natin certificate, pwedeng certificate of attendance, certificate of participation, certificate of completion, something like that. No? At ano yung certification? Tingnan natin kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. No? Kasi dito, marami ang nalilito at kung minsan meron pa akong nakakaaway. No? Kasi they do believe that certificate and certification is similar lang yan. Pinakitaan pa ako ng definition under Webster Dictionary, di ba, under Merriam Dictionary, something like that. Pinakitaan pa ako. Pero sige, bahala ka. Kung paniniwala mo yan, okay, wala akong magagawa. Pero para sa akin, nailatag ko na yung ebidensya ko, ano ba yung pinagkaiba ng dalawa. And my purpose here is to educate, not makipagbardagulan sa online. No, hindi natin purpose na makipag-away online, makipag-keyboard warrior. Ang purpose natin is to educate people what is the difference between certificate and certification. Okay, kailan to magmamatter, kailan to hindi, 'di ba? At sabi ko kanina, nasagot ko na if you have experience, maybe certification is an optional. Pandagdag na lang siguro. But if you are starting from zero, certification is something that makakapagbigay sa iyo ng advantage, ika nga. So here you go. What's the difference between certification and certification? I mean certificate and certification. Number one, okay, when we say certificate, demonstrate knowledge of course content. Okay, kumbaga nakatuon lang tayo sa training natin. Kumbaga you get the skills and knowledge from the course or training na kinuha mo. Yun eh. Okay? Samantalang yung certification natin is indicate passing of standardized assessment. Okay, ulitin ko indicate passing of standardized assessment. Ibig sabihin, may isang organisasyon, may isang lupon ng inampalan, okay, may isang lupon ng mga mahuhusay, ng mga dalubhasa na nag-usap-usap, gumawa ng isang test ng assessment at yun ang kinakailangan at ipasa. Pag napasan mo yan, okay, that is what we call certification. Okay, ito pa, no? Yung certificate natin is designed for all experience level. Kahit sino pwede. Okay, kahit sino pwede. Ganun yan. Ganun talaga yon, no? Sige, pasok ka lang dito, zero knowledge, okay, walang problema. Okay, there you go, like that, no? And of course here, pagdating sa certification, sometimes it requires previous industry experience, no? It requires previous industry experience. Kaya nga,
kung mapapansin natin, kung gusto natin mag-take ng exam sa Microsoft, it's either associate level or expert level, nagre-require sila ng at least 6 months na gumagamit ka ng Microsoft Excel. Okay? Gumagamit ka talaga ng Microsoft Excel, 6 months to 12 months, something like that. May mga level yan eh. So mamaya pag-usapan natin, I think doon sa mentoring natin, no, which is I will cut the video na sa bagay na yun. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na meron ka dapat experience prior to that to get certification. Mas maganda kasi yun ang hinihingi usually ng mga awarding bodies natin. Okay? Pag certificate naman is course is set by individual educators. Kahit sino guys, no? Kahit sino, kahit sinong training provider, pwede kang mag-set ng coursework, okay, ng syllabus, okay, ng courseware, okay, ng content, ng module, bahala ka kung anong gusto mong ilagay dyan. And that said, you will get certificate of completion or attendance or whatsoever. Okay? Kasi kahit sino pwede. Okay, DSA, pwede magtalaga. Diba? Other training provider, pwede magtalaga kung anong kurso ang i-deliver nila, kung anong contents ang ilalagay nila doon sa course or training na meron sila. Diba? Samantala, pag sinabi natin certification, coursework follows industry standards. Okay? Coursework follows industry standards. Kaya nga kung mapapansin natin dito at an example, no? I'm gonna give you an example here. Okay, I will open, I think that here, i-open ko tong aking web browser natin, di ba? I'm gonna open the YouTube channel of the DSA. Then I go here sa playlist natin. And there you go. We have here yung ating MO200 na to. Okay, this MO200 na yan, ito yung diniliver namin dito. This is a review. And all of this, the content of this is pasok yan sa standards ng Microsoft. Yung diniliver namin dito, I'm gonna show you something here, MO200 Microsoft certification, di ba? I-try natin yan dito and I will open this one. Ito yung sa associate natin. Okay, I'm gonna open this. Ito yung nilalaman natin dito. Okay, let me check that. Oops, not that maybe. I'm gonna find it here. Exam, not that also. I think that, sige, hanapin ko lang dito. MO200 Microsoft exam. No? MS Learn na lang para mahanap natin. MS Learn. And we have this, 2019. That is that we had. Okay, and ito yan o. Okay, yung lahat ng content nito, okay, lahat ng content nito, it should be followed by the industry standard na itinalaga mismo ni Microsoft. Walang labis, walang kulang. Okay, and of course, if you look at it, no, mag-jump tayo dito, prepare for the exam, like that, and yes, of course, nandito lahat yan. Okay, that is, ito 1,100 US dollar. And ito yung pinaka-skills outline natin, but if you open that, ayun. Yung nilalaman nito, nung review namin na to, ay siya din mismo ang nilalaman ng Microsoft certification natin. So yun ang pinagkaiba ng dalawa. 'Di ba? Na dapat kung magtuturo ka, okay, it should be pasok dapat yung coursework mo doon sa ating yung standard itinalaga ni Microsoft kung gusto mong pumasa sa Microsoft. Samantalang ito, yung coursework natin dito, kahit anong ilagay mo dyan pwede. Pwede kang magtanggal ng course, okay, or ng topic or ng module, pwede kang magdagdag, whatever na gusto mo. It's up to you, bahala ka sa buhay mo. But when we say certification, okay, lahat ng standards ni Microsoft dapat alam mo. Kasi dyan, ibabase kung talagang karapat dapat kang bigyan ng certification or not. So this one is an example na sinasabi natin na na meron tayo dapat standardize para sa bagay na to. No? All of this is what we have standards. Right? So I think that malino sa bagay na yan. So balikan ko lang tong part na to. Okay? Okay? Ito po, certificate is no designation received. Samantalang dito, can result in designation after one's name. Okay? Kumbaga meron tong parang merong title ika nga, no? Pag ang iba kasi nakatanggap lang ng certificate of completion, feeling nila may title na sila. But usually kasi pag certification, pwede kang lagyan ng title. For example, no, since nakapasa ako sa certified security specialist ng PSE, yung sa stock market natin, pwede kong lagyan ang sarili ko ng comma ng CSS, certified security specialist. Something like that because that's a certification, no? So, yan lang pinakaiba ng dalawa, but to simply put here,
pag sinabi natin certificate of completion or attendance, whatsoever man yan, is given after finishing a course or training. The moment na matapos mo yung training, yung course natin, yes, of course, magkakaroon ka ng certificate. Katulad natin dito sa part na to, no? The moment na matapos natin yung webinar na to, okay, the moment na matapos natin yung webinar na to, what we need to provide is a certificate of attendance na katunayan na tatapos mo yung webinar. Okay? Tapos ito, show that you have learned something. No? May natutunan ka. Pero of course, this sa part na to, no exam or official test. Ang pinag-uusapan natin dito is official test. Meaning to say, yung official test natin or exam natin ay muli itinalaga ng awarding body tulad nito, standardized assessment. So dahil kung kami lang yung gumawa ng assessment, kung nag-attendance lang kayo and you have that as certificate. No? Samantala, kapag sinabi natin certification, given by recognized organization, for example, Microsoft or yung Certiport. Okay? Ni Adobe, ni PMI, Project Management Institute, di ba? Sila ang nabibigay ng certification. For example, Cisco, ano pa ba? Comtea, like that. Sila dapat na magbibigay, hindi kung sinong Poncio Pilato lang. Kaya inaamin din natin sa sarili natin na pag nagbigay kami ng certificate under DSA, ang binibigay po namin ay certificate of completion, attendance, or whatsoever, but that is not certification. Kasi ang may karapatan lang na magbigay ng certification ay yung mga awarding body tulad ng Microsoft, Certiport, Cisco, Comtea, or name it, sila po talaga yon, di ba? So, number two reason, okay, I mean, number two description natin is proves you have specific skills or knowledge. No? Dahil pinapasahan mo yung standardized assessment, isa yun sa mga patunay na naipasa mo yung specific skills or knowledge natin. Tapos, syempre, pag certification, kadalasan, meron kang ipapasa na exam. At ang exam na yon ay proctored po yun. Kadalasan, proctored po yun. May nagbabantay para masigurado natin na yung nag-exam na yun ay siya talaga at comply with the industry standards. Tapos syempre, mas trusted ng mga employers yung totoong certification rather than certificate lang. Di ba? Kasi nga ito ay based on the industry standards, ika nga, no? So that is the difference between certificate and certification. So ngayon, alam nyo na. So I think that kung meron man kayong dapat pagtuunan ng pansin, okay, you can get certificate of completion or attendance or participation as much as you can. Walang problema yan. But please, okay, if you are into starting with new career, isa sa mga patunay na masasabi mo na marunong ka talaga or seryoso ka sa bagay na to is get at least one certification bilang patunay. Because having certification could be your industry competitive advantage. Pero sinasabi ko lang ulit, magandang kumuha ng certification yung mga nagsisimula pa lang. Pero sa mga professional na, yung mga batak sa trabaho, yung mga batikano, I don't think so na hindi mo kinakailangan ng certification. So that is the two things na meron tayo. So meron pa yan dito that is credit with career service. So ito yung pinakaiba ng dalawa. But I will not discuss all of this kasi nasabi na natin nung una pa lang. Kung baga, ano na lang to, parang additional information para sa ating dalawa. I mean, para sa dalawa na to, no? Certificate or certification. Okay, now, ayan, eto na po tayo dito, no? Isa rin sa mga ginagawa natin dito, no? Part kasi ng pagkakaroon ng portfolio mo or sabihin natin ng solid portfolio yung pagkakaroon ng certification. And of course, syempre, dahil advocate tayo ng ganito, hindi naman pwede na evangelist ka ng certification, di ba? Nagtuturo ka about certification, and yet, wala kang pinapakita, hindi po tayo ganon because we are walk the talk. Kung ano itinuturo natin, we gonna make sure na nauna na kami and we gonna make sure na successful na kami doon sa bagay na yon. And of course, eto, I am a 8 times Microsoft certified. Name it. Microsoft Specialist, Expert level, and Associate level. Nakuha na natin yan. Microsoft Fundamentals, Power Platform, Azure, yan, mga fundamentals na nakuha po natin yung mga bagay na yan. And of course, since nasa Microsoft tayo, kumuha tayo ng certifications about Microsoft Certified Educator. And of course, dahil nagmamanage tayo ng ilang project, kumuha ko ng basic one,
which is itong ating Project Management Ready, PMI. Okay? Tapos syempre, dahil data analyst tayo, sinubukan na rin natin mag-exam dito sa Pearson VUE, Certified Information Technology Specialist or ITS, Data Analytics. Okay? Ito mga foundational to. Ito foundational to. Okay? And this one is also foundational also. This one is yung expert level to, and this one also expert level to kasi 3-star ang katumbas nito. Okay? Sa mga hindi nakakaalam, no, sa Microsoft kasi meron niyang 3 level actually. Meron niyang isang level ng star, meron niyang 2-star, at meron niyang 3-star natin. So, I think that hindi kasama dito, pero sige, pakitaan ko kayo kung paano yung certification level natin para meron tayong idea. So, I'm gonna open here once again. And then, of course, okay, Microsoft, tama, no? Ang init. Naka-hoodie ako. Tingnan mo na, Microsoft certification, okay, level, no? I-try natin tong part na to. Okay, there you go. Yan ang pinagkaiba natin na to, no? So we have etong part na to, or pwede sabihin natin etong part, whatever na gusto natin kunin, sige, go ahead lang tayo dyan, no? So meron tayong 3 levels sa Microsoft. Meron tayong fundamentals, which is foundational knowledge. Okay, good na good ito sa mga entry level. So as you can see, yung iba dito na certifications na meron ako, mga ano lang yan, mga 1-star lang yan. Fundamental, tulad ng ganito, fundamentals. So ito, para sa gustong malaman lang yung mga bagay-bagay, no? I think you know the foundational knowledge about that. Then the second level natin is yung 2-star, yung associate. Okay, yung associate, dapat marunong ka nang gumamit, no? Marunong ka nang gumamit ng software, and of course, meron ka ng experience kasi nga si Microsoft, kahit yung Excel pa lang, ay nire-required nila na at least meron kang 6 to 12 months or up to 2 years na experience about using Microsoft Excel before you take that certification nila. 2-star po yan. Okay, ang 2-star dito sa akin dito, 1-star, 1-star, 1-star. 2-star dito is ito, yung Microsoft Excel Associate, 2-star po yan. 2-star lang to. Then the 3-star natin, pang expert level ito, which is sobrang madugo. Alam ng mga estudyante natin na nag-exam dito sa expert level na ito na talagang pagpapawisan ka. Okay? Dito lang kasi, di ba, nag-exam ako ng mga associate level, ganyan dati. Kumbaga, madali lang para sa akin. Pero yung time na mag-exam ako ng 3-star level, yung expert level, Diyos ko, doon ako pinagpawisan ng malapot. Di ba? Alam mo yun, parang sabi ko, shit, ibang level tong exam na to. Mahirap talaga. No, mahirap talaga. So, kasi expert level po yan. Okay? Tapos, syempre, ang mga 3-star natin dito is ito po, no? This one is 3-star, expert level tayo dito. And Microsoft Certified Educator is 3-star ang katumbas nito. So, I have a certification between 1-star up to 3-star. Pero ang pinaka-common denominator nito, pag fundamentals, 1-star lang po yun. Madaling makuha. Okay, pag 2-star, usually associate level po yun, madali rin pong makuha po yun. And of course, kapag 3-star, yung expert level medyo mahirap. So ranking with this is fundamentals, 1-star. This is expert level, 3-star. Specialist, that is maybe 1-star to 2-star. Maybe in between on that, no, 1-star and 2-stars to. Okay, 2 stars, we have 3 stars, 1-star, 1-star, 1-star. Ito, hindi naman talaga to certification. It's certificate of completion na natapos natin yung Google Data Analytics Professional Certificate. Thank you so much, Globe, because that time, nagkaroon kayo ng, I think that, yung scholarship patungkol sa bagay na to. No? So that is about the certification. Ngayon, alam nyo na meron siyang kanya-kanyang level doon sa certification natin. No? From 1, 2, and up to 3-star. Tapos syempre, yung specialist po talaga, yun na yung pinaka mabigat sa lahat kasi matindi yun. And hindi na natin ito i-cover yung specialist na to. Okay? So now, ito yung top 5 reason kung bakit natin kinakailangan magpa-certified in data analytics. Or hindi lang para sa data analytics, but I think that para sa lahat, no? Ano man career ang kinukuha mo, whatever it is either IT or database or whatsoever na gusto mong kunin, kayo bahala, no? Basta ang importante dito, when you get started, mas maganda ay magkaroon kayo ng certification. So without further ado, here is the 5 reason
kung bakit natin kinakailangan magpa-certify. So number one, increase your hiring potential and salary. Okay? Increase your hiring potential in salary. Iba kasi ang dating natin kapag certified tayo. Okay? Bakit natin sinasabing iba kapag certified tayo? Kasi halimbawa, no, nakipagsabayan ka sa madlang people, marami nag-a-apply, at sabihin natin na pare-pareho kayo. No, pare-pareho kayong lahat is career shifter. Pare-pareho kayo walang experience, pare-pareho kayong mayroong portfolio, something like that. Pero among the participants, okay, ikaw lang ang nag-iisang certified. Is either Microsoft Excel or ITS, data analyst specialist, something like that, or Power BI, whatsoever. Okay, syempre, mas tataas yung chance natin na ma-hire tayo. Okay? Kahit siguro yung salary natin, ilabas na lang natin yan. Kasi usually, kapag salary yung pinag-uusapan, medyo may kaunting, not issue, no? Parang may kaunting political views pagdating sa trabaho. No? Yung nga, mas malapit sa boss, mas mataas yung posible maging sahod mo, or sometimes kahit magaling ka naman talaga, pag napag-initan ka, hindi ka bibigyan ng increase. Something like that. No? Kaya siguro ilabas natin yung salary dito. Doon na lang tayo mag-focus sa hiring potential. Since you're a career shifter, okay, if you have a certification, if you are certified, it will stand out in a competitive job market. Because according to Certiport, no, certified professionals are 20% more likely to get hired. Okay? Mas mataas yung chance mo na ma-hired ka. And number two reason natin is employers see certification as proof of job readiness. Yun ang pinaka-purpose natin. Kaya when we market, okay, when we show to the public that our data analytics bootcamp is a job-ready program, is that because meron kaming actually 5 yun eh, but sabihin ko na lang yung ilang framework natin. Meron kaming framework na sinusunod. So number one, dapat meron kang mastery of skill set natin. Since we are talking about data analytics, you should know at least Microsoft Excel, Power BI, MySQL, and Python. Yan yung 4 na yan ang dapat mong makuha. Di ba? That is the first one, first framework natin. Number 2 sa framework natin, you must have a portfolio. Okay, dapat meron kang portfolio na ipapakita na dapat ay nasabihin natin na marunong ka or magaling ka talaga. Okay, yun. Job readiness yun. Kasama yung sa framework natin. Number 3 natin, sa framework natin is nagbibigay po tayo ng free certifications, okay, para doon sa mga learners natin ng data analytics bootcamp natin. The reason why is that, yun nga, nagpo-promote kami ng certification and we don't want our learners na magbayad pa ng panibago. Diba? Kasi masakit po ang bayad certification. That is 17,000. Lahat-lahat na yun. Diba? 11,000, something like that. Kung mag-exam ka sa Power BI, mahal din yun. Diba? Kung mag-exam ka sa Cisco or whatsoever, may kamahalan kasi yung certification exam. Kasi magbabayad ka doon sa awarding body, babayaran mo yung proctor, diba? Babayaran mo yung course, yung review, yung practice test. Kaya may kamahalan po talaga siya. Kaya ayaw kasi namin na yung mga learners namin na nag-enroll sa bootcamp natin is malagdagan pa ng gastusin. That's why here at DSA, we provide free certification. Okay? Sa mga nasa looban, happy ba kayo na meron kayong free certification? By your choice. Bahala kayo. It's either from Microsoft or ITS. Kasi yan lang naman ang pasok sa analytics na meron tayo dito. Okay ba sa inyo? Sa mga nasa loob? Happy ba kayo na meron tayong free certification? Oh my God. Okay, nice, happy, di ba? Hindi nyo na kinakailangan magdagdag ng bayad because yun na nga. Okay, skill set mastery, there's one pillars or yung framework natin, we have portfolio. I'm gonna demonstrate din guys yung portfolio natin. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng a portfolio that make you hired. After nito, ng certification natin, kasi step by step tayo. Kasi dito sa loob, kung mapapansin natin, tapos na natin yung skill set mastery. 3 buwan tayong nagpaka-aral, nagpakasubsob sa pag-aaral, Excel, Power BI, SQL, 'di ba? Python, 3 buwan tayo nag-aral diyan, 'di ba? Nagbigay ako sa inyo ng 15 days para kumpletuhin lahat. Okay? And now, sa punto na 'to, yung guiding natin dito, wala tayong ibang gagawin kundi gumawa or ipasa yung exam. Kasi during that time, yung 3 months period natin plus 15 days allowance natin to complete the project, nasa portfolio building tayo noon. Nag-iipon tayo ng mga projects.
And ilang projects ang meron tayo? Sobrang dami. 'Di ba? At ini-encourage ko pa kayo na mag-join pa sa mga challenges natin, and that will be added to your portfolio. Okay? Then after this, eto na. Certification tayo for the month of June. We have a 45 days para mag-aral and to get certified. So that 45 days, wala tayong ibang pagpupukusan, guys, kundi aral, aral, aral para ipasa yung certification exams natin. Okay, huwag niyong sayangin. Kahit sabihin natin libre yan, huwag niyong sayangin kasi pag nabagsak nyo, you have to pay on the next. Sayang naman. Di ba? Yun yun. Pang ilan na yun? Pangatlo, di ba? Okay, skill set mastery, portfolio, and certification. Ito na yun. After nyo mag-certification, ito, nakakuha na kayo ng certification from Microsoft or ITS, ang pag-uusapan natin next naman is yung internship program. Okay, bibigyan kayo ng internship program. Pasok po yan sa inyo para ma-solidify natin itong apat na to. Okay? Skill set mastery, building portfolio, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng winning portfolio, but for now, nag-iipon na kayo, ilang projects na meron kayo dito. I think may hinahin ng 3 projects para sa inyo, di ba? Okay, certification, 45 days tayo dito, and after that, meron kayong 6 months internship para ma-solidify natin yung pinaka-pillars natin. Tapos yun na, tuturuan ko na kayo sa bandang huli kung paano i-tailor fit yung CV para pag binasa, lulusot sa ATS system, sa ATS lulusot, tapos pag binasa ng human, kung sino man ang hiring manager, lulusot at papatawagin kayo sa interview. At sa interview, bibigyan ko rin kayo ng interview tips. Ganyan yung format ng course natin. Step by step, one step at a time. Kaya mahaba-haba po ito. Kaya it requires at least 1 year of focused studies. Yung formats natin, nakapokus lang yung sa learning phase. But after that, building portfolio, certification, getting experience through internship program, and yes, of course, mag-all out tayo, mag-apply tayo, tutulungan namin kayo. Okay? So we have this one, qualify for higher paying roles and leadership position. So sabi ko nga, alisin na natin yung mga high paying roles na yan kasi kung minsan nagkakaroon ng kaunting politics pagdating sa position na yan. Okay? Number 2 reason kung bakit natin kinakailangan magpa-certified is build credibility and trust. Showcase verified. Ayan po tayo, no? Verified job-ready skills. When we say verified, merong nagbiverify doon sa part natin na to. So kung bubuksan ko itong part na to, halimbawa ito, I'm gonna open yung credential ko sa Microsoft. Here is my credential here. Pwede po siyang i-verify online. Okay? Pwede siyang i-verify online. But when you open that, you can see here, ito yung mga nakuha natin na skill set natin dito. No? It's a verifiable yung mga ano natin dito. If you click that, no, active, online verifiable, ito yung ating credentials natin. 'Di ba? Similarly, if you go also here sa ating asan na yun dito yung part na to, no? Dito sa part natin na to. Okay, oops. Ayaw magpakuha, no? Ayaw magpakuha. Okay, dito, yan. Meron din tayong ganito. For example here, no? I'm gonna check for example here yung aking Microsoft Office Expert. Yan. Open ko yan sa part na to. Then, you can check this one, verified. So, ayan po yun. No, pwede mo siyang ma-verified online. Tapos, syempre, yung certification mo na to, pwede siyang i-share doon sa LinkedIn natin. Okay? And ito yung skill set na meron tayo dito. Okay? Ito yung skill set na meron tayo dito. Okay? Yan yan. Okay? So, napasa mo to, di ba? So, yan yun. Meron tayong ito, certification verified job ready. No? So, certification are globally recognized. Yun ang dapat nating iisipin kapag yung kinukuha natin certification should be globally recognized. Ngayon, tatanungin ko kayo ngayon or may magtatanong tayo dito sa atin dito, di ba? Yung binibigay po ba ng DSA is a globally recognized? Ito po ba? No? Yung binibigay ba ng DSA is globally recognized? Aaminin ko sa inyo ang katotohanan, hindi po globally recognized yung DSA. Kasi sa Pilipinas. 'Di ba? Kaya kung meron man dito na training provider na magsasabi, hey, we are globally recognized. Oh, come on. Huwag tayo magbulahan dito. 'Di ba? Alam ba yan ng alam ba yan ng sandaigdigan? Yung training provider mo na? Of course, hindi. 'Di ba? Of course, hindi. Huwag tayo magbulahan dito. Huwag tayo magsabi ng kung ano-ano para lang makapag-market. Kasi aminado ako, DSA, our certificate of completion,
is not globally recognized because the only globally recognized na pwede namin ibigay sa inyo patungkol sa data analytics, dalawa lang. It's either from Microsoft or either from Certiport, no? Yung ITS natin. Okay? Certified Data Analyst under ITS, which is ito po ngayon. Sila talaga yung tunay na globally recognized kasi standardized po ito. Ang nag-set niyan si Microsoft mismo o kaya si ITS. Ito naman si Project Management Institute. Sila talaga yung global. Kaya nga doon pa lang sa unang sinasabi natin dito na malayong malayo ang certificate at saka yung certification. Because this one, sabi natin global, I mean, ito is a local, kung sino, kahit sinong pilato, pwedeng magbigay ng ganyan eh. Samantalang certification is standardized na exam na binibigay natin dito. Di ba? So, yun lang ang gusto ko lang sabihin sa inyo. DSA is not globally recognized certificate of completion. However, Microsoft and ITS is really is. Yan. Tapos syempre dito, pangalawang reason natin dito, instantly build trust with employers, clients, and recruiters kasi nga, globally recognized yung certification mo. Di ba? Adds authority to your personal and professional brand. Kumbaga, certified ako eh. Magaling ako, di ba? Minsan sa buhay ko ay naipasa ko yung standards. That's why magandang pang-build to ng credibility. So from now on, if you really want to build your credibility, okay, eto na po yun. Di ba? Get certified, no? May natanong dito, mababalikan ba yung lessons natin dito? Of course, 100%, pero gaya na sinabi sa announcement, hanggang 30 days lang pwedeng ma-access itong training natin na to. Pero sa looban, lifetime access. Okay? So, it is training or certification is free. Libre yung training natin. Okay? Pero yung certification natin, libre din po yun. Okay? Okay? Tatanong ko lang kasi may natanong dito, no? Nasabi, libre po ba ang certification ninyo? Yes, of course. Our certification is free, 100% free sa mga estudyante ng data analyst specialist kasi gusto namin, gumastos na kayo para sa training, ayaw na namin kayong gumastos pa para sa certification kaya kami na ang mag-shoulder ng exams ninyo. Okay, ganun tayo katindi. Okay, number 2 reason, to validate industry relevant skills. Real world competency you can prove, demonstrate mastery of Excel, pwedeng Power BI, pwedeng SQL, pero yung storytelling parang wala pa ako nakita dito na na certification. But of course, yung tayo bilang isang certified authorized testing center, pwede tayong magpa-exam sa Excel. We have that. Pwede tayong magpa-exam sa SQL, sa database. Pwede tayong magpa-exam sa Python. I think, tapos syempre yung doon sa yung sa data analytics. Sa data analytics, kasama na kasi dyan yung data storytelling. Di ba? General concept about data analytics, storytelling with data, kasama na po yun. So ito lang yung pwede namin ipa-exam sa inyo, no? Okay, kasi hindi pa kami pwedeng mag-issue nito kasi hindi naman kami pwedeng magpa-exam sa Power BI. Pero of course, meron kami mga review na pwedeng makatulong. But for all of this, we have Microsoft Excel. Yes, pwede kayong mag-exam sa DSA. I'm gonna highlight this one. Okay? Sa MySQL, pwede, no? Ang topic natin dito, database, kung gusto nyo, meron kami nito. Database po yan. Certiport yan eh. Meron tayo ng ganyan eh. Tapos, meron pa tayo doon sa Python. Of course, we have that. Okay? Python, kasama po yan. Pwede kami magpa-exam tungkol sa Python. If you really want to, yes, we could offer that. And of course, storytelling dito, under to ng data analytics, no? Yan. I-edit ko na lang para at least kahit paano, data analytics, no? Under yan dyan. Okay, under yan dito, no? Tapos ito, lagyan ko na lang ng ganito. And there you go. Yes, ito yung mga pwede nating ipa-exam sa inyo. Okay? Pero mamaya, i-guide ko kayo which yung para po talaga sa inyo. Isama ko na to sa highlight natin, no? Okay, so yan yung pwede namin i-offer na libre, Excel, SQL, database, Python, saka yung data analytics. Itong mga to, SQL, database na yan, yung Python natin, saka yung data analytics natin, under yan ng Person View, ITS, Information Technology Specialist. Mamaya, ipapakita ko kung saan kayo pwede ma-exam at kung magkano yung babayaran ninyo kapag na-exam kayo sa Certiport. No? Align with industry standards and best practices. Siyempre, yung sinabi nga natin dito, di ba?
Pag certification ang pinag-uusapan natin, what will happen is that dapat pasok doon sa industry standards natin. Kaya yung lahat ng topic natin, if you really want to pass the exam, okay, dapat i-comply with this. Halimbawa, di ba? Kasi yun ang itinalaga ng awarding body natin. For example, si Microsoft. Okay? Recognized across industry, from finance to marketing. Kasi nga naman, kung halimbawa lang dito, no, hanapin ko tong aking Microsoft certification, Excel expert, anong covered nito? Ito yung mga covered niya, no? Ayan. Ayan. Ito yung mga covered niyan eh. Oh, i-explore nyo lang to dito sa ating Gridly natin dito, no? Oops, napindot ko ah. Diba? Ito yung mga covered natin dito. Pati yung skills na covered natin. Okay? And we have all of this. Endorsement, American Council on Education. Yan yung possible na endorsement para sa atin. And ito yung mga possible occupation na pwede natin makuha. Okay, with that, no? So, ayun, meron tayong ganon. So, proceed tayo dito sa pang-apat natin. Okay, number 4 is support career shifter and growth. Yun na yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi natin na kapag career shifter kayo, okay, I highly recommend na magpa-certified kayo. I highly recommend. Kasi ako mismo, nakaranas na ng ganon. Diba? Kasi syempre, ano bang share ko dito? Yung turo ng mentor? Syempre hindi. No? Maliban sa turo ng mentor, ang isinishare ko sa inyo dito is my personal experience, my personal journey kung paano ako nakahanap ng trabaho, kung paano naging madali sa akin yung paghahanap ng trabaho because I did this 1, 2, 3, 4. Yan ang ibinabahagi ko sa inyo. So meaning to say, this is not an ordinary lecture but it's a mentoring program from the expert para hindi na kayo mahirapan. Diba? And I will not guarantee na makakahanap kayo ng trabaho, but doing our step-by-step framework natin, mas tataas ang chance, no? Mas tataas ang chance na makahanap kayo ng mas magandang trabaho. Because if you hear the word guaranteed, oh my God, lumayo kayo dyan. Because there's no such thing as guaranteed. No? Walang garantisado dito sa mundong ibabaw na to. Ang garantisado lang sa dalawang bagay na to, dalawang bagay lang. Okay? There are two things that are guaranteed in the world. Two things lang. Number 1 is tax. Garantisado yun, walang kawala yan, tax. Number 2 is debt. That is the two things that always guaranteed, insurable na mangyayari sa buhay natin. No? Tax and debt. Pero ito, okay, itong part na to, yan, debt, yung sinasabi debt is baka hindi utang kundi yung yung kamatayan, no? Malayong topic natin but it's the two things that guaranteed. Pero itong part na to, no, when you follow this step, sabi natin dito, it will increase your opportunity to get hired. Because ito na, support career shifter and growth, make confident transition. Kasi kung nagta-transition ka from any field that you are from to data analytics, 'di ba? Meron kang patunay na sabi nga natin, minsan sa buhay mo naipasa mo ang standards. At tandaan natin, ang certification is isa lang sa 5 bahagi na dapat nating gawin para makahanap tayo ng trabaho. Ano yung 5 na yon? Skill set mastery. Number 2, portfolio. Number 3 is yung certification natin. Number 4 natin is yung ating experience natin, internship or whatsoever. And then number 5 natin is lifelong learning and tuloy-tuloy lang, okay, and have positive mindset. Yun yung 5 na yon. Okay? Oh, help bridge experience gap and non-technical background. Dito tayo nakakatalo. Kasi yung iba sa atin, yung mga career shifter natin, how can I career shift? Na samantala, ang meron lang ako ngayon ay sabihin na nating, ano lang ako parang galing ako sa healthcare. Pwede ba ako mag-transition into data analytics? Like that? I'm a teacher. Pwede ba ako mag-transition into data analytics? Kasi hindi naman non-technical yun eh. Di ba? Anong kinalaman ng pagtuturo sa data analytics? Medyo malayo, di ba? Isa akong engineer. Pwede ba ako mag-transition tungkol sa data analytics? Ang sagot dyan is pwedeng-pwede. At ang isa sa mga pamamaraan natin para makapag-transition tayo from non-technical background into something na gusto mong ma-achieve tulad ng data analytics is number 1, get certified. Kasi nga, skills, knowledge, it's standardized, okay, standardized domain is pinoprovide po yan ng mga awarding bodies natin. Tapos syempre, pag nagawa mo na yan, it opens door for growth in analytics, business intelligence, and more. Okay? Yan po yun. So, number 5 natin is enhance your resume, LinkedIn, and portfolio.
No? So kung mapapansin natin dito, if you open my LinkedIn, I think so. Let me open my LinkedIn here, no? Para at least para masabi natin na okay, nandun tayo, no? I'm gonna open my LinkedIn here. Paki-follow na rin pala ako guys sa LinkedIn, no? Bagamat hindi ako nagpo-post masyado sa LinkedIn ko kasi I am not looking for any job or whatsoever, but here with me, okay, here with me, okay, hear me out. So meron tayong mga certifications dito. So sa mga nagtatanong, saan ako nag-aral? I studied um, Master of Information System at UP. Nandiyan din yan. I studied, ito na nga, yung sabi ko sa inyo kanina, I'm a certified security specialist. Actually, I took that during 2021, but I failed with the exam. Kakapasa ko lang this March. Okay, so finally, after masettle yung career ko sa UK, and yes, dahil maluwag na tayo, nag-exam ulit ako. Ayun, pumasa naman kahit pa paano. Okay, of course, another one, I am a Master in Business Administration from Ramon Magsaysay Technological University. Yan yung top na pinag-aralan ko, yung the latest one. And of course, I am a graduate of Computer Science. Pero syempre, balik tayo dito. No, ito yung mga certifications na meron ako dito. No, hindi ko man nilagay lahat, but yes, of course, nandiyan yan. MCE, okay, Specialist Expert, okay. Sa mga hindi nakakaalam, no, I am a certified e-commerce din. Okay, I'm also a certified advertising professional, pero syempre dito nandiyan yung ating Excel, yes, of course. And of course, nandiyan yung ating Power BI. Okay, I am a GE4 pero pinalimutan ko na. Ito yung mga dati kong certification way back nung nasa Pilipinas pa ako. Di ba? Itong Technical Education Trainer under TESDA, TQ1, Assessor Qualification 1, nandiyan din yan, Peace Operation, tapos yung Computer Hardware Servicing. Okay? Ito kasi mga part na to, hindi naman to magmamatter patungkol doon sa paglalagay, no? Paglalagay ng, I mean pagharap ng trabaho bilang isang technical person like for a developer. Hindi ito magmamatter kasi more on education to. 'Di ba? Pero itong iba dito, like for example Power BI, ito yung reason kung bakit mas tumaas yung ano natin, yung ating chance para makahanap ng trabaho or sabihin natin matawagan. Okay? And of course, ituturo ko din sa inyo later on kung paano i-optimize yung LinkedIn katulad ng ganito. No? Kasi makapapasin mo dito, may mga post tayo dito and someone is tagging me like that, no? Ito, kay Tinag di Myanmar, di ba yan? Yun, no? So kung gusto nyo ay pwede tayong magkaroon ng another webinar session about LinkedIn optimization. Okay, LinkedIn optimization. Kung okay sa inyo magkaroon ng ganon, okay, let me know in the comment section that you have to comment LinkedIn. Okay? Comment LinkedIn para malaman ko kung interesado kayo dito sa ating panibagong topics. No? Kasi di ba additional topic na gagawin ko para sa inyo is yung how to optimize your CV. Okay, na para pag nag-apply kayo is lulusot sa ATS tapos magiging kaaya-aya sa mata ng mga recruiter. Di ba? Okay, and another one, gusto kong ituro din sa inyo later on, okay, additional webinar which is ito po, no, kung paano i-optimize yung LinkedIn natin para pag tiningnan ng mga employer, okay, katakam-takam. Okay, so maraming nag-comment, maraming interesado. Sige, ila-line up po natin yan. Paunti-unti lang, no? Pero yes, of course, we will gonna live all of that. Okay, yun. So ayun, number 5 reason para sa atin is, number 1, we have a certification serve as your strong proof in resume in job application. Tapos syempre, share your digital badge on LinkedIn for visibility. And of course, adds credibility to your project portfolio in case studies, no? So isipin mo, gumagawa ka ng Excel profile, 'di ba? Gumagawa ka ng Excel portfolio mo tapos isa ka pang certified ni Excel, is either associate or expert, bahala ka na, 'di ba? It's up to you na, 'di ba? Mas ano 'yon, mas kahanga-hanga 'yon. So, I'm gonna help you kung paano natin i-tailor fit yung ating resume, yung LinkedIn natin, kasama yung certification natin para pag nag-apply tayo ng trabaho, maging kahanga-hanga yung datingan natin. Ika nga parang ganon. So that is the top 5 reason kung bakit natin kinakailangan magpa-certified. So konting recap lang. Number 1 is increase your hiring potential. Okay? Stand out in a competitive job market. Number 2 reason, it will build credibility and trust. Showcase verified job-ready skills. Kasi nga certified ka nga. Number 3 is validate industry relevant skills. Real world competency you can prove. Okay. Number 4 is support career shifters in growth. Make confident in transition.
And number 5, enhance resume, LinkedIn, and portfolio. That is complete your professional profile. Kasi nga naman, kung gusto mo talaga mag-transition into data analytics, dapat pag sinilip yung portfolio mo, isa to sa mga gagawin natin, you must have a good banner. Pero ako kasi, since nasa UK ako at I am not looking for a job in the Philippines, so ang ginawa ko dito, yung banner ko dito is this one. So patunayan na ito yung mga affiliation natin. So Restart Scheme, Greater London Authority, Yorkshire, 'di ba? Yun mga affiliation natin, no? Because I am connected with the pathway. Kaya ito yung profile ko dito. The second one is you should have a professional na photos natin. So kung bakit yellow yan, ituturo ko sa inyo kung bakit, no? Okay, but you can feel free to whatever that you want to put here. Okay, number 3 component dito, binabasa pa lang nila yung profile mo o yung bio mo, sinasabi mo na yung service offered na meron ka. Like this, no? O sabi ko dito is I am a UK-based data analyst because my target audience talaga pagdating sa analytics, pagdating sa consulting is yung mga taga-UK. That's why I put something like that. Lakayan ko nga ng konti, no? Okay, sinabi ko rin dito na I'm a certified Microsoft certified 8 times. Tapos syempre, para sa madlang people, I help people jumpstart data careers. Tapos ito yung iba pang business consulting ko. Advanced analytics in BI, data management, and data-driven strategy. Something like, pwede mong pagandahin yung profile mo sa pamamagitan ng ganito. Tapos syempre, post ka ng mga patungkol sa data analytics, whatsoever it is. Tapos syempre, yung part ng program natin dito is dito ka pagdating sa license and certification, bobombahin natin to. 'Di ba? Mas maganda bobombahin natin to. At meron akong ituturo sa mga nasa looban na pwede kayong magkaroon ng certification ng libre na hindi kayo gumagastos. I'm gonna teach you only you sa loob ng data analytics bootcamp natin. Kasi, okay, this is a mentoring program. I'm sorry to the public, no? Bagamat i-deliver na natin, dapat hindi natin i-deliver. Iba kasi kapag nasa looban ka. So, okay ba para sa ating mga specialist? No? Comment F parang may ituturo ako sa inyo. Hindi kayo gagastos ng kahit na magkano, effort lang ang kinakailangan natin, but you will get something, certification na related sa data analytics. Yan ang isa sa regalo ko sa inyo. 'Di ba? Kasi ito syempre, yung ano natin na to, itong sa certification na to, 'di ba? Yung sa Microsoft at sa ITS is kami na yung gagastos para sa inyo. Maliban doon, meron pang ituturo sa inyo. Libre po 'yon, wala kayong gagastusin. Okay? So, sa public, I'm sorry but maybe somewhat ituturo ko sa inyo later on. Pero gusto ko unahin muna yung nasa looban kasi in just 6 months, binibuild kasi namin yung credibility, yung branding ng mga learners natin. But if you really want na makapasok sa ganong klaseng environment, na may mga bagong turo, may mga advanced, may mga technique, okay, pwede naman kayo mag-join para sa atin. You can message Data Science Analytics for that and our team is happy to assist you para makapag-transition kayo, no? So ito nga yung sinasabi nga natin dito, no? Yung certification na to, yung pinag-usapan natin, yung Microsoft and ITS, okay? Libre po yan sa Data Science Analytics upon enrollment in our Data Analytics Bootcamp. Okay? Kasi sa atin kasi, yung framework natin is number 1, you have to master yung 4 courses na to. Excel, Power BI, MySQL, Python. Tapos syempre, sasamahan natin yan ng advanced programming doon sa DAX para sa Power BI, tapos database and storytelling with data. Lahat yan, patungkol yan sa learning ng skills natin. Okay? Learning ng skills natin. Okay? Second natin is yung portfolio. Tuturuan ko kayo kung paano mag-build ng winning portfolio that gets you hired. Isa doon, yung certification. Isa doon, yung ginagawa natin mga projects. Isa doon, yung mga pagsasali natin sa mga challenges. Data challenges, kasama po yun. Pero kung paano i-collaborate yun, paano pagkasama-samahin, I think that yun ang ituturo ko sa inyo na hindi ko ituturo sa public. Something like that. Mamamangha kayo. Pag tininan yung resume ninyo, yung portfolio niyo, parang, oh my God, ang galing nito. Ang galing nito. Yun ang ituturo ko sa inyo. But of course, yung technique, I'm gonna have a training naman siguro about sa kung paano bubuuin ito. Pero yung missing part,
di ba, the missing sauce, the secret sauce for that. I think that yun ang lamang natin pag nasa public. Tapos syempre, certification. Okay? You can get certified. Okay? Pwede kayo magturo kung saan-saan. Tapos syempre, meron tayong practicum. So sa ngayon, okay, since this is mentoring program at para talaga to sa mga learners natin, okay, in the next 45 days, ang focus natin, walang iba kundi yung Microsoft or Pearson VUE ITE certification tayo. Diyan lang ang pagpupukusan natin. Yan lang at wala nang iba. And the reason why, kung bakit natin kinakailangan magkaroon ng Microsoft or Pearson VUE certification, prove your skills, build trust, stand out, boost confidence, open doors, and this global standards. Okay? Take advantage with this exclusive bonus because in this, you can get a strengthen your credential, fast track your data analytics career, and you can earn globally recognized certification at no cost. Okay? Yun ang advantage para sa atin. At sa man katanong, paano ninyo gagawin yan, Coach Abs? Kinakailangan ba nating mag-exam mismo sa Certiport? Actually, yes, because ang tanging paraan lang para magawa ito, Certiport lang talaga yung magpapa-exam para sa atin. Okay, with that, isa po kami sa Certiport Authorized Testing Center po tayo. So DSA ICT Academy, so pwede kaming magpa-exam sa inyo. At alam ng karamihan yan that we do have a lot of examinee na certified po talaga. I think that 98% yata, no? 98% passers. Okay, kasi meron tayong framework ulit na sinusunod. Ulitin ko, framework ulit, no? Itong framework na to, ito yung susundan natin para mas mataas yung chance na pumasa tayo. Ano yung framework na yon? Sabihin ko na ngayon, we have a learn. Okay, learn. Magpo-provide kami or tayo mismo ng official review tungkol doon sa exam na yon. Kasi ayaw natin na nag-exam tayo pero inaral natin, wala naman sa exam. Gusto nyo ba yon? Alam mo yung nagpakapagod kayo na, oh my God, nagbubuhos kayo ng 45 days, tapos yung inaral nyo, hindi lumabas sa exam. Or balik rin natin. Nagpakapagod kayo, nag-aral kayo ng gusto, di ba? At merong lumabas sa exam na hindi kasama ng topic. Are you happy with that? With that kind of review? Yes or no? Na nag-aral ka, pero yung lumabas sa exam, wala doon sa pinag-aralan mo. Sino may gusto ng ganon? Okay? Sino may gusto ng ganon? Na nag-aral, lumabas sa exam, hindi pinag-aralan. Meron ba? Of course, sino naman may gusto ng ganon, di ba? Pero sa atin, with that, no? Meron tayong ganong proseso, no? Kasi, yung courseware na ipoprovide natin dito is approved by awarding body. Kung si Microsoft yan, approve yan ni Microsoft. Okay? At ang sabi natin kadalasan, okay, balikan natin itong sinasabi ko na to, kung ano man ang standards na sinabi ng awarding body, lahat yan pasok doon sa course natin. Kaya itong lahat ng ito, okay, yung course natin is pasok doon sa exams natin. Walang labis, walang kulang. Diba? That is number one. Number one thing, that's what we call learn. Okay, the second phase is that, okay, kaya nga kung mapapansin mo sa DSA, diba, learn, practice, certified tayo. Meron ba tayo ditong logo ng DSA? I think yes, no? Na if you look at the logo of DSA, we have learn, practice, certified. Okay. The second one is that para tumaas yung chance natin para mapasa yung exam natin, meron kaming tinatawag na practice test or mock exam. Okay? At yung mock exam na yun is highly recommended kasi naka-tailor fit yun for you to be able to pass the exam. Ganun siya katindi. Di ba? Hindi yung practice ka ng practice kasi hindi naman palalabas. What I mean to say is that para masukat mo kung handa ka na ba talaga mag-exam, you have to take the practice exam and it will simulate the real environment. Ulitin ko it will simulate the real environment. Kung ano ang actual exam, ganun na ganun din ang feels para sa atin. Malalaman nyo yan kapag exam kayo ng Microsoft Excel. Okay? Feels. That field na handa kayo, di ba? Tapos syempre, yung pangatlo natin dito, we have learn, we have practice, we have mock exam that will simulate the real environment exam, kung paano yun exactly the way it is. Okay, number 5, yung exam natin. Yung exam natin is, tinitingnan namin na dapat ay pumasa ka sa standards, yun. Pero ang maganda dito, yung exams natin, meron siyang isang retake.
meron siyang isang retake. Meaning to say, pag hindi mo nagawa sa unang pagkakataon, meron ka pang isang pagkakataon to pass the examination. Retake ang tawag natin doon. So this means, sa format natin o sa framework natin na learn, okay, which is ang pag-aaralan natin dito ay yung lahat ng component ng exam, nandoon yun. Practice to simulate the real environment, mock test po talaga yun. And then yung ating exam at saka yung retake natin, oh my God. Okay, that's why the reason why 98%, around that, no, 98% na nag-exam sa DSA pumapasa pagdating sa certification kasi ganun yung format natin. At syempre, medyo maigpit po tayo dito. Okay, medyo maigpit po tayo dito. Meron kaming mga ginagawa na screening na dapat at least 80% mapasa mo yung exam sa tatlong sunod-sunod na pagkakataon. Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka allowed mag-exam. Kasi sayang naman yung oras, di ba? Mag-exam ka, babagsak lang, di ba? So, may mga ganun tayo mga framework. So, lahat ng yan ay, I think that Coach Lex, si Sir Lex, ang mag-assist para sa inyo dito. So, yan yung reason natin kung bakit mataas yung pumapasa para sa atin. So, with that, okay, kung ano yung certifications ng para sa atin, ay pag-uusapan natin right after natin na ma-terminate itong training natin na to. No? That's additional separate one. Pero sa magkatanong, no? Sa magkatanong about doon sa program natin is gustong ipakita sa inyo yung certifications natin from the Certiport. Okay? So I will open this one. Then I'm gonna check the certification here. And we have that Certiport, itong ating Certiport product natin dito, no? Itong this one, no? Yan, open natin itong part na to, no? So this is the official site of Certiport natin. Pwede kayong bumili sa kanila, walang problema. Doesn't matter kung gusto niyo dito o go ahead, walang problema, no? Certiport offers iba't iba yan. Meron tayong Adobe, meron tayong AgriScience, okay, in technology, meron Swift, Autodesk, Cisco, yan, meron yan dito. Meron tayong Critical Careers, meron tayong ESB, IC3, meron tayong Intuit, meron tayong Health and Science, meron tayong ditong Culinary, okay? Kasi ito yung ipopropose ko sa inyo, yung ating ITS natin. Okay, we have Microsoft, we have Meta, we have Pearson, we have Project Management, at meron tayong Unity certification. So mag-jump tayo dito halimbawa sa ating ITS natin. I'm gonna open that, no? Sa ITS natin, ito po. Yan. Ito yung mga exams na pwede natin kunin. Okay, ito yung sinasabi natin, learn, and we have a practice here. Tapos, syempre, yung pinakadulo niyan is certified. Okay? Learn, practice, certify. Yun yung pwede natin kunin. At under dito sa ating ITS na to, ito yung pwede natin makunin. Pwede kayong mag-exam na about artificial intelligence. We have a cloud computing, computational thinking, we have cybersecurity. Tapos syempre, gaya na sinabi natin, yung data analytics na to, yun po ang kukunin natin. Tapos if you click that download objective domain, you have something like this. No, yan, no. Ito yung mga, yan, ito yung content niya pagdating doon sa exams natin. Diba? Define concept of data, describe basic data variables, boolean, yan, lahat yan. Okay, lahat itong part na to. And meron akong a little bit surprise sa mga estudyante natin sa bootcamp at PAMI bootcamp, no? Na magti-tailor fit ako ng isang course mismo, na ang nilalaman, walang iba kundi ito. Okay? Since data analyst tayo, since courseware provider tayo, since alam natin kung paano mag-design ng mga module, gagawa ako ng isang module para sa atin, etong lahat ng ito, and there you go, para pumasa kayong lahat. Okay? So gagawin ko yung para sa inyo. Okay, gusto nyo bang gawin to ng libre para sa public? Sa mga, I just want to ask yung nung nasa loob para sa atin. I will ask permission to dito sa mga estudyante natin. Supposed to be, magdi-design ako ng course para dito sa ating data analytics. Okay? Gusto nyo bang sa inyo lang to? Comment mine. Comment mine sa loob, no? Sa loob ng chat box natin. Comment mine kung gusto nyo, kayo lang ang meron ng ganito. Okay? Or, comment public kung gusto nyo na itong course na to ay para sa public. Kasi sa inyo yan eh. Okay? Okay? May hatol na. And hindi ko na sasabihin kung anong hatol ng public, no? I mean, hindi ko na sasabihin kung anong hatol ng mga learners natin. So, meaning to say, okay, gagawa ako ng course nito, lahat, define course dito, objective, lahat to, kaya kong gawin yan. Kaunti lang naman to, di ba?
And this will be your a guiding principle maliban sa ibibigay ni data analytics, maliban sa ibibigay nila, ay meron pa kayong input from me. Okay, input from me. Okay, so hopefully, ayun, may result dito sa poll ko dito sa loob, but hopefully makatulong para sa ating lahat, no? Yan. Pero yes, of course, abang-abang na lang siguro. Kung hindi ko man mai-public ito, IT specialist, data analytics, kung hindi ko man siya mai-public, I promise para sa inyo na, okay, kung hindi ko ma-public yan na, I promise, my name is Abraham Abel Jr., ang pambansang data coach, the founder of Data Science Analytics, by the virtue of power vested by me as a founder and CEO of Data Analytics, I'm gonna make sure that all of these, data literacy, data analysis pathfinder, data analytics platform engineering, I'm gonna make it in public 100% for free. Okay? 100% for free. So, ulitin ko hindi ako makapag-promise that I'm gonna do it live in public. Magtuturo ako ng ganito. I cannot promise because it is a privilege kasi ng mga bootcamp learners natin eh. Di ba? I cannot promise. I cannot promise. However, dahil meron tayong kakayahan na mag-decide, eto po, promise, the moment na makahanap tayo ng mentors, data literacy, data analyst pathfinder, data analyst prompt engineering, lahat ng ito, ibibigay natin ng libre sa public with certificate of participation. Okay? Okay. Para fair lang tayong lahat, no? Kasi naghahanap naman ako, no? So, maybe this year, tingnan natin kung gaano kalakas yung response ng public, no? But anyhow, ito yung sample natin. Mamaya, papakita ko sa inyo yung feels kapag exam na tayo dito, no? Kung gusto niyo mag-exam sa database, meron po tayo dito. This one is kasi dito sa data analyst natin, no? Candidates for exam are seeking, provide, yun nga sinasabi ko sa inyo, introductory knowledge how to responsibly manipulate, analyze, and communicate findings in data analytics. At kung titingnan natin dito, ito yung konsepto niyan. Import, store, export database. Tingnan mo. Di ba? Kompleto yan. May ETL tayo dito. May clean tayo dito. May organized data tayo dito. May ito yan. Meron yung aggregate data. Meron yung describes and differentiate between types of data analysis. Kasama yan. Di ba? Hanggang dito sa pinakadulo, paano gumawa ng report? Paano gumawa ng visualization? Paano mag-derive ng conclusion from data visualization? 'Di ba? Hanggang dito sa part na to, no? Describe data privacy, okay, describe best practices hanggang dito, no? Sa part na to, no? Responsible analytics, no? Pero syempre, it will coming soon po 'yan kasi uunahin natin yung core course natin which is Excel, Power BI, MySQL and Python. So yan yung ang course natin about analytics. Sa database naman, as you can see here, candidates demonstrate foundational knowledge in query, relational database, MySQL po yan. I will try to exam with this, pero later siguro, no? Then you can check this one. Ano ba yung main objective natin for MySQL? Nandyan po lahat-lahat din, no? Yan. If you open that, and we have here, yan. Hanggang yan dito sa pinakadulo, no? Ayan, no? Grant, yan. Ito mga lahat ng part na to. Okay, ito. Common na ginagawa natin to sa SQL, di ba? Inner join, left join, right join, di ba? Yung mga ordered by, okay, nandyan yung group by, heading, max, tapos ito, insert into, yan eh. Yan eh, di ba? Tapos, kung gusto niyo man ng Python, meron din tayo dito sa Python sa bahagi na to, no? Which is, candidate for this exam, demonstrate that can recognize, write, and debug Python code that will logically solve a problem. At ito yung main objective natin dito sa part natin na to. Okay? So, it's up to you kung anong gusto nyong kunin. Pero I highly recommend para sa ating lahat, okay, it's either kunin natin tong data analytics na to or yung Microsoft Excel natin. O, di ba? So, yun yung exam natin. So, sinabi ko lang that we have all of that, no? Dito sa ating under ITS, ito yung pwede mga kunin dito. Marami yan, no? Okay, i-close ko na to. And let's proceed with the Microsoft skills. We have that. Pag inopen naman natin itong Microsoft natin na to, okay, then meron siyang tatlo. Fundamentals, meron siyang specialist, tapos meron siyang educator. So, kuha tayo dito sa ating specialist natin, no? Specialist natin dito, okay, overview,
And nandito rin yung part na yan. Okay, nandiyan yan. Nandiyan yung details sa bagay na to, no? Okay, certified. Okay, we have, anong gusto mong kunin dito? Nandito yan, kompleto yan dito. Explore nyo na lang yung bahagi na to. Okay, now, we will proceed now here sa ating store tayo dito. Okay, yung store tayo dito. Magkano nga ba ang presyo ng bawat exam natin? Okay, take for example here, no? Meron tayo ditong products. For example, meron tayo ditong IT specialist. Okay? The price is $125. Yan ang babayaran nyo kung sakaling gusto nyo ma-exam. And if you click here sa learn more natin dito, okay, if you click that learn more tayo dyan, and yes, check natin. Ang tagal naman nito Pero sige, no? Yung 125 na yan, meron siyang LearnKey online course for IT specialist, single title. Okay? LearnKey pa lang po ito. LearnKey, ibig sabihin, course pa lang itong babayaran mo na to, hindi pa kasama dyan yung exams natin. Okay? Bagamat matagal ng konti, pero sige lang, no? Hanap tayo dito ng iba pa. Okay? Hanap tayo ng iba pa dito. Kasi usually, mahal po talaga yung exam natin dito, no? For example, yung PMI, di ba? Ito, exam 2, 123. Tagal naman nito, no? Okay, sige. Ang tagal niya. Harap na lang ako dito sa store natin dito, no? We have here Certiport store. Meron tayo dyan. We have all of these. Baka ano lang ako. Baka ano lang, no? Ito, ano lang to. Certification lang to. Ito, LearnKey lang to. Kasi meron tayong tatlo dito. Meron tayong certification, which is yung exam. Meron tayong cert prep, ibig sabihin ito yung practice test natin, tapos meron tayong LearnKey, ito yung course natin dito. So if you look at it, medyo may kamahalan po talaga. So if you view all products here, meron tayo dito. And take for example, punta natin si Microsoft, no? Puntahan ko si Microsoft and I will choose here Microsoft tayo dito. Tapos kunin ko yung dalawa na lang siguro. I think that Microsoft Excel lang. I'm gonna uncheck that one and I'm gonna check that Microsoft Excel. Para makita natin kung magkano yung presyo na exam natin dito, no? I'm gonna choose, where is Microsoft here? Ayan, Microsoft here. And specialist tayo dito. And I'm gonna check yung ating Excel natin dito. Okay? So, certification exam is $100. Kung i-compute natin yung $100 natin, it's around 100 times 55 na lang siguro, 5,000 pesos. Exam pa lang to. Okay? Hindi kasama yung retake natin. Kung gusto mong certification na may retake, 120. Di ba? 120 times 55, so 6,600, exam pa lang yan na may retake. Hindi kasama, once again, yung ating course at saka yung practice test natin. Kaya kung susumahin, kung titingnan natin lahat-lahat, yung full suite natin, no? Full suite natin, ibig sabihin, kasama na yung, ito, $297 ang babayaran mo sa certiport. No? Learn, ibig sabihin kasama na dito yung ano natin, yung course natin, official review course. Yung practice, yung exam natin, kasama na yan. Yung certified, kasama na po yan. At kasama na dito yung ating retake, that is $297 times 55 na lang natin. Oh my God, that is 16,335 pesos for you to be able to take this exam. Pero para nga sa DSA, itong 16,335 na to, wala na kayong babayaran kasi shoulder na namin. Okay? Okay ba sa inyo yan, guys? Sa mga nasa looban? Ito, wag nyo nang isipin yung babayaran nito kasi anong purpose na namin? Gusto namin masolidify yung lahat ng framework namin. Naturuan na namin kayo o tuturuan namin kayo ng Excel, Power BI, SQL, Python, of course. Number 2, tuturuan kayo kung paano gumawa ng portfolio na tayo lang nakakaalam. Okay? May libreng certification kasi ayaw na namin gumastos kayo ng 16,000. And of course, meron pa kayong internship program para sa atin. Kasi, kung titingnan natin, ito kasi yung pinaka-framework natin. Ginagawa namin to, okay, para matulungan namin kayo. Okay, kasi kung maghahanap pa kayo ng internship, sino kung maghahanap ng internship? Mahirap para sa atin, no? Ito, no? Data Analyst Specialist, kukunin ko to. Ito yung pinaka-foundation natin. Okay, learn, build portfolio, get hired. And of course, ito yung mga certifications na meron tayo dito. Okay, simple lang naman to. Itong course na to ay kung nag-YouTube ka, pagod ka na kakapagtagpi-tagpi, walang mangyayari, I think para sa itong bootcamp natin na to. No? Gusto mong hindi lang panay theory, okay, hindi lang panay theory, but most probably may buhay talaga, iba-ibang industry. Kasi nga, isa rin sa mga binabala ko or ginagawa natin ngayon sa looban is that
magkakaroon tayo ng ganito. Okay? Iba-ibang industry. Sabihin natin HR, manufacturing, healthcare, yun. Sales, marketing, finance, yan. Ito lahat naturo ko na to eh. I think so. Then of course, coming soon, magtuturo pa ako ng end-to-end guided project sa looban, healthcare, supply chain, banking, call center, and more. Kasi ang purpose ko nito para magkaroon kayo ng maraming project, magkaroon kayo ng portfolio na kaya ninyo na magtrabaho sa iba't ibang industry. Na kaya nyo mag-marketing, finance, sales, HR, manufacturing, F&B, healthcare, supply chain, kahit ano. Kasi ide-demo ko yan sa inyo sa loob dito. Di ba? So, syempre, tayo-tayo lang yan. Di ba? Kasi yun eh. Yun yung reason kung bakit nagtiwala kayo sa amin, di ba? So, yan po yun. No? So, hindi lang tayo basta-basta dito puro theory, but this one is a guided project. I'm gonna show you how to analyze that. Di ba? May mga nagpapasalamat sa akin, sabi, thank you Coach Abs kasi naliwanagan ako kung paano i-analyze yung manufacturing dataset. Malayo sa kung paano ako nag-analyze, kung paano mo ginawa yung Power Query, mas dalian ako, kung paano na ginamit mo yung advanced DAX para sa calculation na to, natuwa ako. Marami nagme-message sa akin ng ganun kasi syempre iba kasi yung may karanasan talaga mismo. 'Di ba? Sabi ko nga bagamat wala naman ako direct na karanasan sa manufacturing, but of course data analyst tayo. Kasi usually kasi nasa sales ako. Okay, 5 years Saudi Arabia, nagtrabaho ko sa HR. Until now, I handle pa rin yung HR analytics ng company ko. Then I do have also finance. Yung iba kasi dito is hindi ko naman talaga forte or hindi ko domain. Pero dahil nga sa meron tayong malawak na karanasan sa data analytics, alam natin kung paano i-analyze yung mga bagay-bagay na yan. Di ba? So yun po yun. Okay? And of course, ito yung mga sample na output ng estudyante natin. Okay? Marami pa kung i-release and we do have a lot of pre-templates at ang program plan natin dito is 4 months po tayo. Bakit 4 months? Kasi sa unang 3 buwan, we will learn about Excel, Power BI, MySQL, Python, Advanced Stack at saka yung database. Unang 3 buwan, ito po tayo. Okay? Magbibigay tayo ng allowance para magawa yung mga project natin, para sa build portfolio natin. Yan po yun, pangalawang pillars natin or framework natin. Di ba? Next to that, number 3, meron tayong libreng certification. Ito na po yun. Okay, tapos syempre, magkakaroon tayo ng practicum. Okay, ito yung pinaka-internship natin. Pag meron ka ng skill set, okay, meron ka ng portfolio, meron kang certification, at meron kang experience through our practicum, medyo alanganin para sa atin na hindi makahanap ng trabaho. Di ba? Kasi chances are, you can get all of this sa framework natin. Plus, tutulungan pa namin kayo. Tapos, syempre, pag ito kinuha nyo, di ba? Para lang sa alam ng karamihan, di ba? Yung mga bago dito. Okay? Meron pa kayong ganto. PL300 na bagamat hindi man tayo pwede mag-exam magpa-exam sa PL300, pero kasi, since certified tayo, ibibigay ko sa inyo yung exact materials na ginamit ko for me to be able to pass the exam. Gusto nyo ba yon? Pero syempre, sa looban lang. No? Exact materials na ginamit ko. Pero ang pakiusap ko lang dito, it takes time na dapat before kayo ma-exam sa PL300, number 1, practitioner po talaga kayo at least 6 months para mag-guess ninyo. Okay? Another one here, ito nga, libre pang para sa atin dito, at meron kayong unlimited access sa mga upcoming course natin. So alam ko marami sa previous batch na nag-struggle because may mga personal nangyari sa buhay, may mga nangyaring hindi maganda. But some of you is very thankful kasi sabi ko, sa mga nag-struggle because talagang may pinagdaanan talaga sa buhay nila, lahat kayo welcome sa next batch para kumpletuhin lahat ng dapat yung kumpletuhin and you will get the benefits of the previous student. Free certification, internship program, lahat yan ibibigay natin sa inyo kasi gusto namin talaga ay ma-pursue nyo to. Okay? At hindi nyo na kinakailangan magbayad kung gusto nyo mag-join sa next batches natin. Why? Because nagbayad na kayo eh. Hindi nyo na kinakailangan magbayad ulit kasi 'di ba sa mga school, ramdam natin yan na pag bumagsak tayo sa isang subject na yon, bumagsak tayo, you have to pay once again para sa re-enrollment. 'Di ba? School kasi yon. Pero tayo, nagbayad na kayo, ayaw na namin kayong magastusan. Kaya the moment you pay, kung magkano man 'tong amount na to, okay, lifetime na po yan. You can join whatever you want hanggang sa maipasa mo yung course natin
hanggang sa makahanap ng trabaho. And the guide is usually tuloy-tuloy po yan all year long. Wala po tayong pahinga. 'Di ba? So ito meron tayong ganito, meron tayong PL 300, meron tayong sobrang dami. So sino dito yung naka-receive ng 100 Power BI templates, 1,000 Excel templates, 100,000 Chat GPT prompt, 'di ba? Naka-receive na ba kayo? O, yung mga bago lang, no? Pero yung mga wala pa, siguro padala na lang namin. O, yung mga dating mga estudyante. Kasi bago lang to. So we have that kind of mga previous para sa atin. Dataset, para ma-practice kayo agad-agad. Pero yung dataset natin, since iba-ibang dataset to, hindi lang siya basta-basta dataset, but gagawan ko to ng live session, guided project kung paano to gagawin. Okay, kasi ito lang naman talaga yun din yun eh. Okay, tapos syempre meron tayong membership, pre-membership doon sa ating community natin na kung saan magsasama-sama yung mga developers, mga professional, tayo-tayo lang yun, kunti lang tayo doon. 'Di ba? Tapos syempre meron tayong ito na, okay, internship kasi syempre the moment makatapos kayo, kinakailangan niyo magkaroon ng experience. Tapos job placement assistant, tutulungan namin kayo, 'di ba? So paano kami magkakaroon ng job placement assistant? You remember that we partner with Emerson, and Emerson, nag-launch kami together with Emerson ng anong nilaunch natin? Data Analytics Challenge. Ito, di ba? I'm gonna show you. Okay? And we have here, meron tayo with partnership with Emerson that yung mananalo dito, okay, your resume will be seen. Okay? Your resume will be seen na kung saan pag nagkasundo kayo ni Emerson at saka yung participant natin, probably nandun yung hiring process natin. No, kasi Emerson is isa sa mga ano natin dito, no. Kung ba, okay, sige, go lang tayo dito, di ba? I mean, pwede kang magkaroon ng job opportunity with them, kaya kiusap, gandahan yung projects natin dito. Isa yun sa mga reason why, no? At meron din tayo kasing partner agency. Sa mga hindi nakakaalam, we've been partner of eto, no? Ano yung partner natin dito? Recruit Day, no? Recruit Day. Recruit Day. Yeah, I think that we have that, no? Ayan, RD. We will partner of Recruit Day. Kung saan, actually, pwede kami mag-interview ng mga data analyst. Okay, and then, pag na-interview namin, ipo-forward namin sa Recruit Day, then si Recruit Day ang maghahanap ng mga empleyado. I mean, yung hiring partner. So, we've been partnered with a recruitment agency, which is pwede namin ipa-apply dito. Pero, syempre, mabigat kasi yung mga requirement dito. Siyempre, experience like that, kaya binubuo natin, di ba? And bagamat mahirap mag-transition kasi they're looking for experience one, hihilutin natin yung experience ninyo, yung brand niyo para makahanap kayo ng trabaho. Kahit entry level lang yan, go tayo dito. But yes, of course, we've been partnered with Recruit Day para sa bagay na yan. If you look at it here, sa tech course natin dito, I think that, we've been partnered with this, no? So ayun lang siguro ang ano dito, no, ang ano natin dito, yung advantage natin because we have a partner with this, no? And yeah, we would partner with that. And kung hanap ka dito yung tech job para sa atin, okay, yan, ito po tayo dito. We will reactivate this one, no? Itong part na to, gusto nyo i-post natin sa DSA page. You want that? Para at least hindi nyo na kinakailangan pumunta sa Recruit Day. With our portal, pwede nyo masilip yung mga available na pang data analytics. Kasi si Recruit Day kasi pang tech siya. Meron pang developers, may pang IT, may pang programmer. Tapos syempre, yung DSA, more ano na lang naman kami. More on analytics. Kaya nalilimit kahit paano. But we have something like this, no? Etong part na to, data analyst. Until July 30 yung hiring natin. Hanap ako dito. Okay, back-end developer, client success manager. Hindi na siya pang data analytics, no? Hanap pa tayo dito sa part na to. Yun lang ang problema dito kasi nalilimit tayo doon sa job opening na meron sila. So, senior SQL developer, bagamat may SQL tayo pero hindi natin forte, pero tingnan mo yung sahod, 100,000 to 140,000. Di ba? DevOps engineer, hindi natin sakop yan. CRM specialist, hindi natin sakop yan. Data scientist, data analytics tayo, hindi natin sakop. Okay, senior data engineer, data analyst tayo, hindi natin sakop, pero of course, pwede din. 'Di ba? Number 3 tayo dito. Ayun, no? So, sa mga open dito na job na trabaho sa Recruit Day, we only have a one opportunity para sa atin.
Pero, gaya na sinabi natin, we partner with Recruit Day and pwede kaming mag-interview ng mga applicant tapos ipapasa namin dito sa Recruit Day para hanapan kayo ng employer. Pero once again, yung agreement kasi namin ni Recruit Day is pang data analytics lang po. Hindi namin sakop yung mga dev engineer, yung mga IT, hindi namin sakop 'yan, no? Pang data analytics lang talaga. So we've been partnering with different organization. Yes, of course, para makatulong para sa atin. Okay? And aside from that, no, alam nyo ba na sa DSA is we open something para ma-pursue talaga yung portfolio ninyo, no? Meron kaming tinatawag na Analytify. Yung Analytify natin, ito yung ating go-to marketplace, o go-to marketplace na kung saan bawat learners natin ay pwedeng magbenta dito ng software. Okay, for example, this one, no, itong part na to, binibenta na to, no? So, pwedeng magbenta dito ng Power BI template, then pag nabenta, okay, kikita po tayo. Okay, kikita po tayo, no? So, ito, 4,400. Kung gusto nyo bilhin yung template na to, okay, kompleto yan. May dataset yan. Okay, may template yan. All the resources nandiyan yan. Then, of course, okay, once you sell this one, okay, pag nabenta nyo, may pera kayo. Tapos, ito na, the reason why pwede kami mag-internship program because number one, we have a platform so-called Analytify na kung saan each of our intern program, yung lahat ng intern natin ay pwede magtrabaho under sa amin. Because hindi lang kasi kami training company. As you can see, DSA is not just a training company. We are ecosystem. Training company kami, consulting company kami, exam center kami, and you can work with us. Diba? Yun ang DSA eh. Oh, bootcamp, corporate trainings, certification testing center, BA consulting, pwede kayo magtrabaho sa amin. Hindi lang kami training company. I think that's the power of DSA. Itong lahat ng ito, kaya namin ito ginagawa is that because para ma-boost yung confidence ng mga learners natin. And DSA is ano yung DSA natin? Ano tayo? We are Certiport Testing Center. Diba? Testing center tayo eh. 'Di ba? We have been partner with yung mga recruitment agency na 'yan. Partner tayo ng mga 'yan. 'Di ba? Naglo-launch kayo ng mga event. Okay? Ngayon nagpa-partner na kami ngayon sa mga freelancing, no? Sa mga AI, mga CRM. We're partnering with that. Pinapalaki natin yung ecosystem natin, okay, para yung mga learners natin, hindi lang yung mga nagbabayad, no? Yung mga paid student, pati yung mga sa public, magkaroon ng opportunity. Kaya nga binubuksan namin to para sa inyong lahat, 'di ba? Meron tayong para sa freelancing kasi hindi lahat sa atin dito gusto talagang magkaroon ng job, 'di ba? Na direct to employment, corporate training. I mean, corporate employee. Gusto nila iba naman ang buhay nila. Okay, naiintindihan namin na ang iba sa inyo gustong kumawala bilang isang corporate employee. That's why, okay, naglunsad kami ng training na to. Freelance Con PH 2025 at yung mga kasali dito magkakaroon ng chance na manalo ng laptop. O, ito na yung sabi nyo kanina. No? Gusto nyo magkaroon ng laptop? Sali kayo dito. No? Ayan, no? Ayan. Sali kayo dito kasi bukas na to. So, bubuksan natin yung opportunity na lahat kayo malaman ninyo kung paano yung freelancing. Saan maghahanap ng client, no? Ano yung mga service na pwede nating i-offer sa data sa freelancing. And of course, ang inyong abang lingkod, magtuturo ng Power BI na pwede nating i-offer bilang isang freelancer. My God, nandito tayo ngayon. Nandito yung opportunity para sa atin. Ba't pa kayo lalayo? Free trainings, mentoring program, certificate, di ba? Nandyan yan eh. Kaya tayo nababan, no? May nagre-report siguro sa atin. Kaya tayo nababan eh, di ba? Kasi puro ganito yung bigayan natin, di ba? Tapos, meron pa tayong isang opportunity, di ba? Ito, showcase your portfolio. Ito na nga, di ba? Yung sa ano natin, challenge natin dito. Sali lang kayo dito. Good na good yung para sa atin. Okay? So, yan po, no? So sa tingin ko, I think that we are good to go. Sa mga nagtatanong para sa atin, if you have any question, try naming sagutan dito yung mga reply ninyo, no? Our team will reply on your query here. Okay? Or you can chat me, you can chat us, no? Message us kung meron kayong mga gustong katanungan. But if you're looking for something na pwede nyong mapuntahan na talaga namang kompleto sa Ricardo's, I do believe that this one is right for you. Itong program natin na to, no? That's why we have this data analyst, etong specialist natin na to, no? If you're looking for that one,
no? Pwede niyo i-consider tong bagay na to. And for the special discount, pag-usapan natin sa loob. Mababait yung team natin, no? They could give you special discount sa mga mag-enroll ngayon siguro, no? So I think that's enough, no, for today, no? So yan yung mga ano natin dito, yun yung about certification and about what you can get about DSA. So with that, thank you so much and God bless para sa ating lahat. I'm gonna end the live in our Facebook at may iwan dito sa Zoom yung mga learners natin na under bootcamp kasi ipapakita ko sa inyo yung magiging flow ng exams natin at kung anong exam ang dapat nyong kunin. Okay ba yon? So, yan. So, thank you so much once again sa nasa public, sa nasusunod sa dito sa ating YouTube. I mean, YouTube tuloy tayo. Facebook Live natin. Maraming salamat. Abangan nyo na lang siguro yung iba pang mga free trainings natin kasi ang lahat ng yan ay magugustuhan at magugustuhan talaga ninyo. So, once again, thank you so much and God bless. This is your Coach Abs is now signing off for Facebook Live, no? At syempre, hindi mawawala yung ating pang-closing remark natin, no? This is your Coach Abs at pangarap natin na maging data analytics capital of the world ng Pilipinas at magagawa lang natin to kung magtutulungan tayo at sisimulan natin ngayon. Kaya Pilipinas, tara, sama-sama tayo sa Day Tagumpay. Thank you so much and God bless. Bye.